Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'du, mga kapatid sa Islam, mga kababayan, mga minamahal naming masugid na sumusubaybay sa page ng New Muslim Academy Philippines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dito po tayo ngayon upang ipagpatuloy natin ang nakagisnan nating pag-aaral patungkol sa tafsir series o ad-durus fi tafsir, na kung saan ay pinapaliwanag natin sa pagkakataon nito yung kahulugan ng mga maiikling sura sa Quran Al-Karim at kung ano yung mga aral na mapupulot natin sa mga sura na ito. Last week, mga kapatid sa Islam, ay natalakay natin ang patungkol sa surah Al-Humazah, na kung saan binanggit doon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa katangian ng mga taong nalugi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wailul likulli humazatil lumazah." Sila yung mga taong lugi, yung mga taong nanlalait ng iba, nagmamaliit ng iba sa salita nila at sa gawa nila. At sa pagkakataon na ito ay ating ipapaliwanag ang sumunod na surah sa Suratul Humazah, ang Suratul Fil, ang surah na pinamagatang ang elepante. At tinawag itong Suratul Fil dahil sa nabanggit sa surah na ito ang patungkol sa kwento ng elepante na naganap sa panahon na ipinanganak ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung taon na kung saan doon ipinanganak ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay naganap ang isang makasaysayang pangyayari sa mga Arabo doon sa Makkah. At ito'y naganap 40 years before pa naging bago hinirang na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang thabit, ang authentic, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ipinanganak siya sa taon ng elepante. Dahil ang mga Arabo noon ay hindi nila alam ang petsa ng bawat taon. Kaya binabansagan nila ang bawat taon sa pamamagitan ng mga matinding pangyari na nagaganap sa kanila sa taon na yun. At isa sa matinding pangyari sa taon na yun ay yung kaganapan patungkol sa elepante. Ano ang kwento ng patungkol sa elepante? Ang kwento patungkol dito, mga kapatid sa Islam, ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang aral, isang lesson para sa lahat ng mga taong nagtatangka ng masama, nagbabalak ng masama laban sa Islam. Dahil ang pangyari na ito ay related sa isang king na nagdala at naghakot ng mga elepante patungo sa Makkah para wasakin niya ang Kaaba. Ang pangalan ng hari na ito ay si Abraha. Si Abraha, isa siya sa mga king ng Habasha, na kung saan ay siya ay naitalaga sa Yaman para maghari sa Yaman, na kinikilala yung kaharian na yun ng isa sa superpower country noon, yung mamlakat, yung kaharian na kinasasakupan ni Abraha. Silang superpower noon. Isa sa mga sandata nila ay ang elepante. Ginagamit nila ito sa digmaan, na kapag yun ang gamit nila sa digmaan, wala na makakatalo sa kanila. Yun yung abot ng kaya nila noong unang panahon. So dahil dito, nais ni Abraha na pigilan ang mga tao na magsagawa ng Hajj patungo sa Makkah. Nais niyang pigilan ang mga tao na mag-Hajj sa Kaaba. Kaya gumawa siya ng isang malaking simbahan na pinangalanan niya itong Al-Qulais. Hanggang ngayon ay nandun pa rin sa Yemen yung bakas ng simbahan na yon na itinayo ni Abraha, na tinatawag na Al-Qulais. So nung malaman ng mga Arabo, especially ng mga Quraysh, ng mga taga-Makkah, na merong ginawang simbahan para pigilan ang mga tao sa pagsasagawa ng Hajj patungo sa Makkah, ay merong isang lalaki mula sa Makkah ang naglakas ng loob para puntahan yung simbahan na yun na ginawa ni Abraha
doon sa Yemen. Imagine ninyo, isang lalaki ang naglakas loob ang pumunta sa Makkah para wasakin yung simbahan na yon na ginawa para hadlangan yung mga tao na magsagawa ng Hajj sa Makkah. Kasi itong si Abraha, nakita niya na ang pagsasagawa ng Hajj sa time na yon ay isang source of income. Kumbaga, kung saan ang pagtitipon-tipon ng mga tao para mag-Hajj ay isang paraan yun para makalikom siya ng maraming pera. So, nakikita niya na isa yun sa mga economical opportunity. Kaya ang ginawa niya, nais niyang ibaling ang atensyon ng mga tao sa halip na mag-Hajj sila sa Makkah, sa halip na mag-Hajj sila sa Kaaba, ay gusto niya na doon sila pumunta sa Yemen. Pumunta sa simbahan na itinayo na pinangalanan niya ng Al-Qulais. Kaya pumuntang lalaki na yun na galing sa Makkah para dumihan lang. Tinaihan niya. At pinahiran niya ng dumi yung simbahan na itinayo ni Abraha. At dahil doon, nagalit itong si Abraham, ang hari ng Yemen, at ang ginawa niya ay nais niyang ipaghiganti yung simbahan na itinayo niya. Kaya nag-ipon siya ng mga kawal niya, ng mga sundalo niya, at dala-dala nila ang mga elepante. Yung mga elepante na yun yung gusto nilang ipangwasak sa Kaaba. Gusto nilang wasakin ang Kaaba. So, nakahanap sila ng pang-justify nila. Sa panahon natin ngayon, hindi pwede na gawin natin yung ginawa ng lalaki na yun. Yung dinumihan niya, yung simbahan ng mga tao na yun. Dahil sa hindi pwede na gagawa tayo ng isang bagay na magkakaroon ito ng isang masamang outcome, magkakaroon ito ng masamang resulta sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Al-Karim, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talata na ito na yurakin natin, o di kaya ay kamuhian natin, o di kaya ay i-curse natin yung mga isumpa natin, ang mga sila na sumasamba sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Dahil baka kung gagawin natin yun sa kanila, ay gaganti sila at ang pagsasalitaan nila ng masama ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil dyan, lumabas yung isang qaida na sinasabi ng mga ulama ng usul na dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Yung pagpigil sa isang masama ay dapat unahin siya, priority siya, kumpara sa gawin natin yung isang interest, yung isang maslaha, yung isang kabutihan. So dahil doon, yung tao na yun, na dinumihan niya yung simbahan na ginawa ni Abraha, ay ang reaction ni Abraha ay nilusob niya ang Kaaba at dala-dala niya ang mga elepante para wasakin at sirain ang Kaaba. At nung dumating sila sa isang lugar malapit na sa Makkah, ay biglang napahinto, napatigil yung mga elepante at ayaw nang umurong papunta ayaw na maglakad papunta sa dakong kinaroroonan ng Kaaba. At ang mga Arabo sa time na yun ay takot na takot. Wala sa kanila ang naglakas ng loob para labanan ang sundalo ni Abraha. Walang ni isa sa kanila. Dahil sa time na yun, ang mga Arabo ay watak-watak. Sa time na yun, ang mga Arabo ay kanya-kanya. Hindi nila kayang ipagtanggol ang Kaaba. Hindi nila kayang depensahan ang Kaaba. Lahat nila ay nagsitakbuhan sa kabundukan. At tiningnan nila, inobserbahan nila kung ano ang mangyayari sa Kaaba kapag ito'y nilusob na ni Abraha. So dahil doon ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang gumawa ng paraan para iligtas niya, depensahan niya ang Ka'batul Musharrafa. So dahil doon, pagdating niya sa isang lugar, ayaw ng mga elepante na umurong sa unahan. Pero kapag pinapalakad sila sa direksyong pabalik sa kinaroroonan nila, ay tumatayo ito at lumalakad. So dahil doon ang Allah subhanahu wa ta'ala, nung nakita niya ang pag-i-insist ng mga tao na yun, na talagang gusto nilang lusubin at wasakin ang Kaaba, nagparating ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon. Ang mga ibon na yon ay may dala-dala silang mga bato
na gawa mula sa clay. At yun yung mga tumama sa mga elepante, sa mga sundalo ni Abraha, na lahat nila ay nawasak. Lahat nila ay nilipon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang isa sa dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng sura na pinamagatang Suratul Fil o patungkol sa elepante. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pambungad ng sura na ito, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ibig sabihin, hindi mo ba nabalitaan o Muhammad kung ano ang ginawa ng iyong Rabb na tagapaglikha? Kapag sinabing Rabb sa Quran Karim, ibig sabihin ito, nangangahulugan ito na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapaglikha. Siya ang nangangasiwa. Siya ang nagtutustos sa lahat. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Hindi mo ba alam o Muhammad? Hindi mo ba nabalitaan Muhammad kung ano ang nangyari? Anong kaganapan ang ginawa ano ang ginawa ng iyong Panginoon, ng iyong Rabb sa mga elepante, sa mga ashab al-fil, sa mga nagmamay-ari ng elepante, na si Abraha al-Ashram na galing sa Yemen. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Hindi ba ginawa niya ang kanilang masamang balakin na hindi maganap? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pumigil para walang maganap na pagsira sa Kaaba. At ang isang malaking aral na makukuha natin dito, mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magdepensa sa mga alipin niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mangangalaga sa al-muqaddasat, sa mga bagay na pinapahalagahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala iligtas ang mga taga-Palestine. Kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magparating ng tulong sa mga taga-Gaza anytime. At sa lahat ng oppress, sa lahat ng mga inagawan ng karapatan. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaparating niya ang tulong niya sa oras na itinatakda niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mag-decide kung kailan at kung kanino niya ipaparating ang tulong niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala walang makakapigil, walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari niyang gawing sundalo niya ang mga ibon. Walang nakakaalam kung sinong sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa atin lang ang magpalakas ang ating iman, ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah nagpadala ng ibon. Ibon lang ang ginamit na instrumento ng Allah subhanahu wa ta'ala para pigilan ang masamang pakana o masamang balak ni Abraha na wasakin ang Kaaba. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala siya laban sa kanila ng mga ibon na napakarami nila. Ibig sabihin jama'at, marami sila, na watak-watak sila, hindi sila magkakadikit-dikit. Napakarami nila, at ang bawat isa sa mga ibon na ipinadala niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may daladalang 3 bato na gawa sa clay. Isa ay yung nasa claw niya, yung nasa isa yung nasa bibig niya, at ang dalawa naman ay hawak ng yung paa nila, na kapag tumama yung bato na yun na gawa mula sa clay, ay mawawasak yung natatamaan nito. At yun ay sa kapahintulutan at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay labas sa kakayanan ng sangkatauhan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala walang imposible sa kanya. Kaya niyang maging sundalo ang kahit na sino man sa kanyang mga nilalang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala kay Abraha at sa mga sundalo niya ng ibon. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. So, ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginamit niyang instrumento yung mga ibon na yun, at daladala nila yung bato para ipangbato nila, ihagis nila sa mga sundalo ni Abraha. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. At ang nangyari sa mga elepante at mga sundalo ni Abraha, nagmistulang silang mga nawasak na mga pananim. Para silang mga nasalantang mga tanim na ang ginawa ng mga hayop nung nadaanan nila yon ay kinain sila, pagkatapos nilabas din sila.
Alam niyo na rin kung ano yung lumalabas sa mga hayop pagkatapos nila itong kakainin. Parang ganun yung nangyari sa kanila. Ang nangyari sa kanila, parang yung damo na nawasak at kinain ng hayop, pagkatapos nilabas ng hayop at inapak-apakan pa yung dumi na yon na nanggaling sa dumi ng hayop. Dinurog sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga kapatid sa Islam, napakaraming aral na makuha natin dito sa surah na ito. Kabilang dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang nagbigay ng protection. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang nagparangal sa Kaaba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinangalagaan niya ang Kaaba. Kaya dapat na irespeto natin ito, pahalagahan natin ito. Huwag tayong magtangka ng masama sa Kaaba. Dapat natin itong gawing sagrado. Kilalanin natin ito bilang isang sacred place. Ang Allah subhanahu wa ta'ala binalaan niya ang sino man nagagawa, magbalak ng masama sa Kaaba, yung isipin mo pa lang, magplano ka pa lang, nagagawa ng masama sa Kaaba, wawasakin ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa isang ayat sa Quran Karim, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Ang sino man ang magtangkang gumawa ng masama, gagawa ng kasalanan sa Makkah, ay ipaparamdam namin sa kanya ang matinding kaparusahan. Ganun yung isa sa mga aral na makuha natin dito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magliligtas sa kanyang din. Hindi required sa atin na kailangan ay maabot natin yung victory. Hindi required sa iyo, hindi required sa akin, hindi required sa ating lahat na kailangan ay gawin natin ang lahat ng paraan na maipanalo natin ang din na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang required sa atin ay ang sumunod sa din. Ang required sa atin ay ang i-apply natin sa buhay natin ang din. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya magtatanggol nito. Kung ano man yung pinagdadaanan ng mga Muslimin sa ngayon, ay dapat na tiisin natin ito. Dahil lahat ito ay pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at gawin lamang natin yung mga ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na pamamaraan upang makawala mula sa mga mihna na ito, mula sa mga pagsubok na ito. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mangangalaga sa kanyang din. Huwag mong isipin na kapag nawala ka na, namatay ka na, ay mawawasak na rin ang din na ito. Mawawala na rin ang din na ito. Namatay ang mga propeta, pero nandiyan pa rin ang din, preserve pa rin ang din. Namatay ang mga sahaba, kibarus sahaba, namatay si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, nandiyan pa rin ang din. Namatay ang mga ulama, aimma, sina Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Ash-Shafi'i, si Imam Ahmad, pero na-preserve pa rin ang din. Namatay ang mga ulama, na-preserve pa rin ang din. Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mangangalaga sa din. Kahit pagano kalakas ang pakana na gagawin ng mga sila na galit sa Islam, galit sa mga Muslimin, ay mananatili ang din na ito ay mapipreserve. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-promise na siya ang mangangalaga sa Quran. Ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mangangalaga sa kanyang din. So dahil dyan mga kapatid sa Islam, ang wajib sa ating lahat ay magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya tayo kung gagampanan natin ang tungkulin natin bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magmadali. Huwag nating sabihin na nasaan na ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magsuudvan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong huwag tayong maghinala ng masama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba ay sa nakikita niyang kaguluhan sa Middle East, sa ibang bansa, sa ibang mga Muslimin, nag-iisip ng masama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ganun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang ipagtanggol ang kahit na sino mang inaapi. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang wisdom kung bakit niya pinaparating ang bawat musiba. Isa sa wisdom kung bakit nangyari ang paglusob ni Abraha sa Makkah, ay sabi ng mga ulama, dahil gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ipakita niya, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita niya na ang Kaaba ay musharrafa. Ang Kaaba ito ay dakila. Ito ay sagradong lugar na
Allah subhanahu wa ta'ala ang magpipreserve nito. Allah subhanahu wa ta'ala ang mangangalaga nito. At ganun din ang mga taong nakatira sa Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala ang mangangalaga sa kanila. Kaya nga after na nangyari ang Hadithatul Fil, lalong lumaki ang respeto ng mga tao na nakatira sa labas ng Kaaba sa mga taong nakatira sa loob ng Kaaba. Sa loob ng Makkah, afwan. Noong pangyari sa Elepante, yung Hadithatul Fil, lalong lumaki ang respeto ng mga tao sa mga taong nakatira sa Makkah. Kasi bakit? Ano naman ang wisdom doon? Bakit gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na respetuhin ng mga tao yung mga taong naninirahan sa Makkah? Dahil doon lalabas mula sa kanila, lalabas ang kahuli-hulihang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat ay irerespeto rin siya. Kikilalanin din siya ng mga tao na hindi siya nanggaling sa kung saan-saang kalye, kung saan-saang probinsya. Nanggaling siya sa isang sagradong lugar. Nanggaling siya sa isang lugar na pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang marangal na lugar. So, na dapat na kilalanin natin ang lugar na yan. Kilalanin natin yung mga tao sa lugar na yan. Dapat na irespeto natin ang propeta na nanggaling sa lugar na yan. So yan mga kapatid, ang maikling aral na mai-share ko sa inyo patungkol sa Suratul Fil. I hope may natutunan kayong aral. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.